Good morning! For today's video ay gagawa po tayo ng puto. This time maglalagay ako ng egg. 2 egg po ang ilalagay ko. Minsan kasi di ako naglalagay ng egg sa ginagawa kong mga puto. Then maglalagay ako dito ng ibap na gatas. 1 cup muna po yung nilagay ko. Tapos maglalagay tayo dito ng 3/4 cup lang na sugar. Actually po, pancake mix ang gagamitin natin. Kahit wala pong sugar, ay matamis na rin yon. Pero para sa akin, kulang yung tamis. So, bali yung measuring cup ko ay naglagay pa ako ng 1/2 cup ulit na ibap. Kasi hinugas ko yung asukal, dumikit kasi doon. Then, paghalu-haluin na natin hanggat sa matunaw yung sugar na nilagay natin. So, pwede ka dito mag-add ng konting-konti lang na asin, pero ako po di ako nag-a-add ng asin sa puto. Sobrang bihira lang, pag ni-request lang nung kakain, nung nag-order. Yan, dahil kailangan nating mapaalsa to, maglalagay pa rin po ako ng baking powder. 2 tablespoon po yun. Yes po, 2 tablespoon ng baking powder. At sa mga nagwo-worry po na papait, ay hindi po yan pumapait. Actually, yung pancake mix po, meron na yung baking powder. Pero para sa akin, hindi yun enough. Then, naglagay tayo dyan ng palm oil, 3 tablespoon. Pwede po yan lagyan ng or i-replace ng melted margarine. So, ito pong pancake mix na gagamitin natin, 2 balot po yan na tag 200 grams. Yun, para marami-rami tayong magawa. 30 pieces kaya mong magawa dito sa na to. Dito sa pancake mix na to. Sa dali rin po yan nabili at hindi yan kamahalan. Mura lang din po yan yung pancake mix sa dali. Then, paghalo-haloin na natin. Haluin lang natin mabuti kasi hindi na tayo magsasala dito sa paggawa natin ng puto ngayon kasi madali lang din kasing i-mix itong pancake mix. Ayan, nakulangan po ako sa liquid. Kaya itinodo ko na po yung natitira pang gatas. Kasi ayoko magdagdag ng tubig. Sobrang sarap po kasi yung puto kapag walang tubig. Yung imbis tubig, ibap yung ilalagay mo. Ayan, inaano ko na lang ng gusto kasi may mga lumps pa. Tapos maglagay na tayo dito sa mga puto molder natin. 2 tablespoon yung ilalagay ko sa bawat isang puto molder. Medium size po yan na puto molder. Kaya talaga namang yung 2 tablespoon ay nag-uumapaw po sa puno. So habang ginagawa natin to, kailangan nagpapakulo na rin tayo ng tubig sa steamer natin. So sa magtatanong po kung igigrease pa po yung mga molder, ang sagot ko po ay hindi na po kasi meron na po tayong oil na nilagay dito sa mixture natin. Tapusin lang din natin na maglagay dito sa mga puto molder. Pagkatapos ay steam po natin ito sa loob ng 10 minutes. And after 10 minutes po, ganyan na po yung itsura. Di po ako naglagay ng cheese ngayon kasi wala po akong available na cheese. So ayan na po, di ba? Napakaganda yung nagawa nating puto. Medyo malagkit po kapag walang tubig ang puto. Kapag ang ginamit natin ay ibap na gatas bilang pantubig, malagkit po yung nagagawang puto. O diba napakadali, di na natin kailangan bumili sa labas. Medyo mahal na rin kasi ang puto. Dito sa amin 8 pesos na, meron nga 10 pesos na. Lalo pag kagaya niya na medyo malalaki. Kahit medium size kasi yan, malaki kasi. 2 tablespoon yung ginamit natin, halos pang large molder na po yan. Ayan na po, luto na ang ating puto. Napakasimple.